meron tayong tinatawag na sa Mindanao, Visayas, Bisaya humor. Alam mo yun, naiintindihan mo kung nag-joke ba ito o hindi. Yes. Lalo na yung sagutan nila former President Digong at ni Risa Hontiveros. Anong tingin mo doon, ma'am? Kakaiba po talaga ang humor ng ng Bisaya. In fact, ako ay Bisaya din, taga Mindanao. Kaya hindi ako nagugulat sa mga sinasabi ng Pangulong Duterte, ng ating minamahal na Tatay Digong sa kanyang mga tinuran na mga salita doon sa Senado. In fact, marami siyang binitawang statement na kung hindi mo siya kilala, ang lagi kong sinasabi, when you speak with PRRD, know number one, his heart, know his mind, and know his intention. Tatlo yan na kailangang intindihin mo kay PRRD. Huwag niyong putulin ang kanyang salita based lang doon sa isang sentence, but take the totality of his statements dahil marami kang mapupulot at maraming pangaral na pwede mong makuha. Pero kung ang isang tao po, kagaya ng kay Senator Risa Hontiveros, who was already closed sa kanyang utak, kung ano yung paghusga niya sa pagkatao ni Pangulong Duterte, hindi talaga sila magkakaintindihan at hindi talaga niya iintindihin ang anuman ang sasabihin ni Pangulong Duterte. Ma'am, yung mga nangyari po ba sa Senate hearing, ito ba ay nakasama sa pamilya Duterte o nakabuti? Sa tingin ko po ay nakabuti. Hindi lamang sa tingin ko, paniniwala ko na ito ay mas lalong nakapabuti sa ating Pangulong Duterte. Alam nyo, nung pumasok si Pangulong Duterte, one thing was for sure na naramdaman ng lahat ng mga taong presente doon sa hearing na yon. President Duterte is a person to be respected. He is a person that knows his stand and he is a person who knows who he is. Napaka-importante po yun kung kilala mo ang sarili mo, alam mo kung ano ang purpose mo sa buhay, kung ano ang direksyon na gusto mong marating sa buhay. And that's very evident doon sa pangyayari at doon sa hearing na yon. Hindi mo siya pwedeng ipin down, hindi mo siya pwedeng palikuin. Alam mo yon, yung iikutan mo siya, mas iikutan ka niya pag inikutan mo siya.